target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Magandang hapon po mga kaibigan. Ito po si Ka-Rex Cayano. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan Target On Air. Dito po yan sa impilan ng DZME 1530. Muli po tayo nag-aanyaya sa pagtatanghal sa mahalagang isyu ng ating pag-uusapan. Ngayong araw ng Lunes, napakabilis po. July 8, 2024. Bukas po ang ating text line, 0927-861-1921. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Diba nung last week ko mga kaibigan natin pinag-usapan ay nangyaring gusot dyan po sa Senado at tila yata maghahain din ng resolusyon si SRP, Senator Robin Padilla. Para siya naman po yung mag-iimbestiga doon po sa nakakalulang budget doon po sa Senate New Building. Naghain po kasi mga kaibigan na ito hong si Senadora Nancy Binay kanina ng ethics complaint laban po kay Senadora Alan Peter Cayetano. Diba sabi ko nga sa inyo noon pa man talagang hindi ho nagkakaintindihan po yung dalawa yung family Cayetano at saka po family Binay po mga kaibigan. Kaya naghain si Senador Nancy Binay ng ethics complaint laban po kay Alan Peter Cayetano. Siguro ito may kaugnay ho dun sa naging pahayag doon po sa mainit pong pagtatalo po nila. Diba? Kumbaga nagkaroon po na hindi ho pagkakaintindihan doon po sa kasagsagan po ng Senate hearing o doon po sa investigasyon mga kaibigan. Diba noong nakarang linggo dyan po sa bagong Senate building ano ba meron dyan sa Senate building na yan siyempre kung pag-uusapan po natin mga kaibigan number one yung nakakalulang budget, yung nakakalulang pondo. Diba dun nga ho sa hearing tinawag po ni Cayetano si Binay na Marites. Siyempre masakit dun sa damdamin po nung ali. Diba sabi nga ho ni SP Senate President Seychis Escudero, sabi po nung mama kumbagay nasaktan po yung damdamin ni Senador Nancy Binay po mga kaibigan. Kaya ang mandato po ng Senate Committee on Ethics and Privilege mga kaibigan na talakayin po natin at pag-usapan natin mga kaibigan yung kaugnay ho dun sa inasal. Diba yung karapatan po ng privilege po. Kumbaga yung integridad, yung reputasyon. Matagal na hong nabababoy po ang Senado mga kaibigan para lang po sa kaalaman nyo. Kumbaga nagiging kangaroo. Diba? At may mga nagsasabi nga teka Ka-Rex, ano ba ho nagiging takbo ngayon ng pagdinig po dyan sa Senate hearing? Kaya inilunsad mga kaibigan yung investigasyon doon po sa bagong Senate building. Kumbaga pinag-utos po yan ni Senador Chis Escudero, yung Senate President mga kaibigan, na teka ba't hindi po nating reviewin? Ba't hindi po nating balikan at pag-aralan bakit ganong kalaki na pumalo po doon sa 23 billion? Talaga malulula ka doon po sa bagong gusali o doon po sa New Senate Building mga kaibigan. Ngayon, itinanggi po yan ni Senador Nancy Binay na umabot po doon sa halaga ng construction po doon po sa 23 billion. Ang paliwanag po dyan ni Nancy Binay, teka wala pong 23 billion. Yan lang po 21 billion. Ito po yung 1.6 billion
Yan naman po yung ginastos doon po sa pagbili po ng property. Doon po sa pagbili po ng lupa. Kaya kasalukuyang wala pa rin pong reaksyon ang opisina po ni Senador Alan Peter Cayetano. Doon po sa hinain na ethics complaint mga kaibigan ni Senadora Nancy Binay. Yan naman po, meron po mamamagitan po dyan. At sa umpisa, tatanggapin po yung ethics complaint. Tapos pag-uusapin din po yung dalawa, ha? Kumbaga nagkaroon lang po ng personalan. Kasi ang pinakaugat po nito para lang po mas madaling maarok ni Juan de la Cruz. Pwede po kayong lumahok. Pwede po kayong makisali. Sa amin po mainit pong talakayan. Dito po sa Target On Air. Ang aming text line 0927-861-1921. Kung kayo tatanungin po namin, tama po ba na gumastos ang gobyerno ng 23 billion doon po sa Senate nyo building? Kumbaga dito, meron pong mandato si SP Escudero na reviewin nyo nga. Na-discover. Teka, 21 billion. Bakit po naging 23 billion? Ang depensa po ni Nancy Binay, hindi, 21 billion po yan. Tapos yung property o lupa, 1.6 billion ang halaga. Mukhang di ho sila nagkakaintindihan dito po sa bagong gusali po ng ng Senate mga kaibigan Eto, sabi ho ni Kuyang Bert ng Tipa sa Taguig City, grabe pala Karix ang pinagtatalunan dyan sa Senate New Building. Samantalang kami naghahanap po ng tulong o ayuda dito po sa Taguig City. Meron pong programa ang DSWD yung Purpose at saka po yung AX. Di ba napakalaking pondo nilalaan po doon sa pagbigay po ng tulong Oras sa Pilipinas 3:06 ng hapon. Oras natin sa inyo ng Pagkorat Grand 88. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.